Ang paggamit ng wet sanding sa bakal ay a big no. Hindi talaga dapat ginagawa yun. Bakit? What's up guys? Ngayon, explain namin sa inyo kung ano ba yung tinatawag na dry sanding at ano ba yung pinagkaiba nito sa wet sanding. Kung ngayon, ang ginagawa ni Romar, ito yung tinatawag na dry sanding. Basically, nililiha mo siya na hindi gumagamit ng tubig. Sa dry sanding, pwede kang gumamit ng kahit ano-anong equipment, kagaya nitong long bar na ginagamit ka ngayon. At syempre, gumagamit siya ng guide coat. Ayan yung kulay itim para malaman niya kung high spot or low spot. Also, sa dry sanding, may mga equipment tayo kagaya nito. Orbital sander siya. Driven by air, so pneumatic to. Pwede yung gamitin yan sa mga maliliit na surface at pwede rin yung ganitong klaseng orbital sander. Like I said, ang dry sanding, ang pagliha ng hindi ginagamitan ng tubig. Pakita namin sa inyo kung ano ba yung wet sanding. Papakita sa atin ni Romar kung paano ba yung wet sanding. Basically, ganito yung ginagawa ng karamihan na paint shop. Gumagamit ng liha, binabasa, tapos tsaka yung ginagamit pang liha. Hindi ko alam kung bakit as preferred nila yon. Pero kung tutusin mo, yung dry sanding, mas mabilis na at mas hindi makalat. Hindi gaya na itong wet sanding, kung makikita mo, kung puro kalat ng tubig. Ulitin ko lang, sa panahon ngayon, dry sanding na talaga ang ginagamit sa auto body and paint. Ang paggamit ng wet sanding sa panel, lalong-lalo na sa bakal, ay a big no. Hindi talaga dapat ginagawa yun. Bakit? Kasi pag binabasa mo yung masilya, porous yan. Ibig sabihin nun, kaya niyan mag-absorb ng water. Yung water na yun, papasok yun din sa loob ng panel at yun din nagsisimula yung mga rust formation. Kaya pinagbabawal na talaga ang paggamit ng wet sanding ngayon sa mga metal panels. So, hope you learned something today and please like, share, and follow. Thank you.